So what's up guys, it's Jester here of AC Dalco Philippines. And as we all know, yung tinatawag nating ride-hailing apps such as Grab, InDrive, Joyride, those apps has been growing for over the years. Yung mga apps na yon, tinatawag din natin ngayon as TNVS or Transport Network Vehicle Service. And dahil nga sa pag-grow ng ganong apps, maraming tao ang na-encourage to get their own car, tas ipapasok nila sa Grab or sa TNVS. Yun ang kanilang hanap buhay. For this episode of Car Talk, saktong-sakto to para sa mga taong gustong pumasok sa gantong type of business. We will be meeting up with Grab driver, si Kuya Ben, and he will be sharing with us kung ano yung experience as a Grab driver, papaano ba siya pumasok, papaano yung experience niya on day-to-day. Samahan nyo kami, so watch until the end dahil meron kaming special surprise for the TNVS driver. So let's go! My name is Ben Parato. 3 years na ako sa Grab. Ang hirap pumasok ulit sa dahil nagkakaedad ka. Ito yung pinili na namin para at least ma-own din namin yung car. So nag-isip kami, pamilya, na mag-brainstorming tayo kung paano na tayo makakabili ng sasakyan. Kailangan kasi magkaroon ka ng lakas ng loob dahil ang mahal ng sasakyan, ang mahal ng kotse. Yung wife ko, nag-loan. Tapos yung nabentahan namin ng van, sinama namin sa pang down payment. Doon nagsimula yung brand new car. 1 year pa namin bago na ipasok sa Grab. Kaya ang ginawa ko doon sa Ertiga, nag-delivery muna ako 1 year. Pero Grab pa rin, wala nga lang mga requirements ng LTFRB. Ang kailangan lang doon, NBI clearance, ORCR, and license. Sa Grab naman, passenger na, yun, medyo relax na ako dahil maganda na yung income. May tip pa. Everyday nakakapag-tip ako ng 300 or 500. Kung sinisave ko yun para makabili ng NMAX. Ayun. First thing in the morning, kailangan check ng engine. Bubuksan ko yung makina din at double check lahat ng langis, ng mga labels niya. And number 2 is manual. Kasi doon ako nakalimot mag-read ng manual dahil may mga kilometers na kailangang i-replace. Lalong-lalo na yung mga belts, oils, and sa wipers, kailangan mo rin tingnan para masiguro na hindi aabot doon sa ganung pagkakataon. Then after that, car wash ng sasakyan. Kailangang 6 AM to 10 ng umaga. So sa isang linggo, 5 days lang dahil yung Friday is for the church sa Couples for Christ. Sunday naman, sisimba kami ng family namin. Hindi pwedeng walang pahinga. Mahirap. Hahapitin ko yung 5 bookings para makuha ko yung for the week na 1,200. Sa safety ng mga pasahero, unang-una, kailangang double check lahat ng mga kailangan i-check sa kotse. Hindi ka magkaroon ng problema, magkaroon ng aberya. At siyempre yung pasahero, iisipin nila na safe sila, na walang aksidente na mangyayari, magkaroon ng breakdown yung sasakyan. Kumbaga, lagi kang handa sa lahat ng problema na mangyayari. Nasiraan ako sa may along Sirimondo, Ortigas. Buti na lang mayroong riders na, Kuya, umuusok yung hood ng kotse mo. Stop ako sa gilid. Chinik ko muna, kailangan tong itabi. So mayroong Starbucks sa may side ng Ortigas. Nag-overheat ang aking motor fan. Unang-unang ginawa ko muna dahil hindi na pwede itong kotse. Tumawag ako sa Grab para ma-transfer yung pasahero, 5 passengers. Secured sila dapat dahil pasahero yan, pinaka-importante sa Grab. At after na maayos ko sila, ma-transfer, inayos ko naman yung kotse. Sa mga piyesa na kailangang piliin, siyempre unang-una quality, stability, at original siyempre. Dahil nasubukan ko na 2 beses, minsan nakabili ako ng shock absorbers na mahal na siya, 3 months lang ginamit ko, sira na agad.
Thank you, Kuya Ben, for sharing your story with us. So this month of April, we will be having a promo for all TNVS drivers and partners. So when you purchase AC Delco oils for your next PMS, you will be getting a free AC Delco oil filter. So paano ba sumali sa promo na ito? You just have to send us a proof that you are a partner of TNVS or you are a driver. We will be posting a link down below on the full mechanics, and don't forget to follow us on our official page, AC Delco Philippines. Certainty starts here.